So muli, magandang umaga sa bawat isa at Happy Lord's Day. Sa pasimula, basahin muna natin ang pagbabatayan ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 1 verses 1 to 17. Kung meron po kayong mga Biblia, ay sundan nyo na lamang po ako, huwag nyo na po akong sabayan para mas marinig natin maigi ang salita ng Diyos. Matthew chapter 1 verses 1 to 17. Verse 1, ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Juda at ang mga kapatid nito. Naging anak ni Juda kay Tamar, sina Perez at Serah. Naging anak ni Perez si Hezron, at naging anak ni Hezron si Aram. Naging anak ni Aram si Aminadab. Naging anak ni Aminadab si Naashon. Naging anak ni Naashon si Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. Naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed. At naging anak ni Obed si Jesse. Naging anak ni Jesse si Haring David. At naging anak ni David sa asawa ni Uriah si Solomon. Naging anak ni Solomon si Rehoboam. Naging anak ni Rehoboam si Abias. At naging anak ni Abias si Asap. Naging anak ni Asap si Jehoshaphat. Naging anak ni Jehoshaphat si Joram, at naging anak ni Joram si Uzias. Naging anak ni Uzias si Jotam, naging anak ni Jotam si Ahaz, at naging anak ni Ahaz si Hezekias. Naging anak ni Hezekias si Manases, naging anak ni Manases si Amos, at naging anak ni Amos si Hosias. Naging anak ni Hosias si Jeconias, at ang kanyang mga kapatid, ng panahon na dalhin silang bihag sa Babylonia. Pagkatapos silang dalhing bihag sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Sealtiel, at naging anak ni Sealtiel si Zerubbabel, naging anak ni Zerubbabel si Abiud, naging anak ni Abiud si Eliakim, at naging anak ni Eliakim si Azor. Naging anak ni Azor si Sadok, naging anak ni Sadok si Akim, at naging anak ni Akim si Eliud. Naging anak ni Eliud si Eleazar, naging anak ni Eleazar si Matan, at naging anak ni Matan si Jacob. Naging anak ni Jacob si Jose, na asawa ni Maria, na siyang nagsilang kay Jesus, na tinatawag na Kristo. Last verse, verse 17, sa makatuwid, ang lahat ng salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David ay 14. Mula kay David hanggang sa pagkadalang bihag sa Babylonia ay 14 na salinlahi. At mula sa pagkadalang bihag sa Babylonia hanggang kay Kristo ay 14 din na salinlahi. Ito po ang salita ng Diyos. Sandali po muna tayong manalangin bago tayo magsimula. O dakilang Diyos, sa umaga pong ito ay ipinagkakatiwala namin sa inyo ang aming pagbubulay-bulay ng inyong salita. Samahan niyo po ang inyong lingkod at bigyan niyo po ako ng Santong Spirito. Gayon din ang mga tagapakinig, O Diyos, ay sana hindi magliwaliw ang kanilang isipan at pare-pareho kaming makinabang mula sa inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang expectation, pwede itong magdala ng pag-asa o pwede rin itong magdala ng matinding frustration. Hindi naman talaga masama na magkaroon ng expectation. May mga halimbawa sa Bible na kung saan ang mga tao ay nag-expect sila sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, sa pagkilos ng Panginoon at sa pagtulong ng Panginoon. Isang halimbawa dyan ay si Haring David. Sa mga awit, Kabanata 62, talatang 5. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Dito natin makikita na ang pag-asa ni David ay nasa Diyos at wala sa tao. Nasa Diyos lamang nakaset ang expectation ni David. Hindi siya nag-set ng expectation saan paman, kundi sa Diyos lamang. So basically, hindi masama mag-set ng expectation kung ito ay sa Diyos. Ang problema, kapag yung expectation na para sa Diyos ay in-apply mo sa tao at kahit sa church, ay isang destination nun. Papunta yon sa pagkadismaya.
Papunta yon sa disappointment at frustration. O, alam natin, nakita natin nung mga nakaraang linggo na i-upload na ang mga picture sa nakalipas na Rebap Family Camp 2026. At kung titignan mo yung picture, parang lahat nakasmile eh. Nakatawa, parang masaya lahat. Kahit alam natin pagod na yung mga committee, no? Pero kung babalikan mo yung panahon ng preparation and planning, doon mo makikita yung reality talaga, yung totoong nangyari talaga. May mga disagreements. Nagka-clash yung mga personalities, may conflict, kung may mga disappointments at misunderstanding din. At yan ang reality ng church. Hindi perpekto ang iglesia. Ito ay binubuo ng mga makasalanan. Church is made up of sinners. It is a group of messy people. Kaya kung magsiset ka ng high expectation sa group of messy people, ay malamang sa malamang ikaw ay talagang madidisappoint at mapoprostrate lang. Para kang nag-expect sa isang toddler. Nakakain siya ng malinis, ng maayos, walang kalat. Kapag dinala mo siya sa isang fine dining restaurant, malabong mangyayari yan. Parang ganun din naman sa church. Dahil messy ang mga taong nasa loob ng iglesia. Pero ito ang magandang balita. Kahit na tayo ay magulo, kahit na tayo ay mga makasalanan, ang Diyos ay nanatiling faithful at patient sa atin. And that's the title of my sermon this morning. A messy people, a faithful God. This morning, tatalakayin natin ang genealogy ni Jesus o ang salin lahi ni Jesus. Kagaya natin, ito ay composed din ng mga taong mga makasalanan. Ito ay binubuo ng mga sinful at messy people. At ang mensahe na nais kong dalhin ngayong umaga ay ito. Though our story is marked by sin, God's promise remains reliable, giving us sure hope in the gospel. Though our story is marked by sin, God's promise remains reliable, giving us sure hope in the gospel. Tatlong bagay ang ating tatalakayin ngayong umaga. Una, the reality of human sin. Pangalawa, the reliability of God's promise. Pangatlo, the reassurance of the gospel. Number one, the reality of human sin. Sa unang tingin, yung Matthew 1, para lang siyang listahan ng mga pangalan. Pero kung titignan mo siyang maigi, kung aaralin mo siya, merong something na gustong isabihin. Merong something na gustong ituro si Mateo. At para ma-appreciate mo ang message ni Matthew sa Matthew chapter 1, dapat familiar ka sa Old Testament. And I think, ayan din yung assumption ni Matthew nung sinulat niya yung Matthew chapter 1. Ang assumption niya, yung mga reader niya, meron silang knowledge sa Old Testament, kagaya ng napag-aralan natin sa Sunday School, di ba? Makikita natin sa Sunday School yung connection ng Old Testament pati sa New Testament. Kaya ganun kahalaga na may idea tayo sa lumang tipan. Dito papasok ang kahalagahan na nabasa mo ang Old Testament Bible. Dahil halos lahat ng mga pangalan na nakasulat sa Matthew chapter 1 ay makikita ang story nila sa Old Testament. Kaya kung hindi mo pa nababasa ang iyong Old Testament Bible, I encourage you to read your Old Testament Bible para mas ma-appreciate mo ang kagandahan ng New Testament. Para yung walang iniwan yan sa panonood din ng pelikula, di ba? Napanood natin ang pelikula na Lord of the Rings. So para mas ma-appreciate mo yung Lord of the Rings, kailangan mapanood mo muna yung prequel movie niya na The Hobbit. Although sa release sequence, nauna yung Lord of the Rings, pero sa chronological sequence, mauna yung The Hobbit. So parang ganun din. Para makita mo yung kagandahan ng New Testament, dapat mabasa mo muna ang Old Testament. At moving on, let's look at two things. First, sinful men are included. Titignan natin ang ibang mga kilalang pangalan ng mga lalaki na nakasulat sa genealogy. Hindi natin matatalakay lahat dahil wala tayong sapat na oras para gawin iyon. At bukod pa doon, walang malinaw na record yung ibang pangalan na nakasulat doon sa Old Testament. Kumbaga, mas minabuti ko na pag-aralan lang yung mga taong merong malinaw na record
may malinaw na narrative at hindi ko na pinili yung iba na medyo hindi natin alam kung saan nanggaling yung pangalan nila. So unang-una dyan, sa verse 2, si Abraham. So kilala natin si Abraham, siya ang tinaguriang ama ng pananampalataya sa New Testament. Pero kung babalikan natin yung story niya sa Genesis chapter 16, makikita natin na nagkaroon din ng panahon na si Abraham, na ama ng pananampalataya, ay parang nagkulang sa pananampalataya. Alam natin ang pangako ng Diyos sa kanya sa Genesis chapter 15 verse 5. Sabi dito ng Panginoon, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. Magiging ganyan ang iyong binhi. Ang pangako ng Panginoon kay Abraham ay magkakaroon siya ng maraming anak sa chapter 15. Pero pagdating sa chapter 16, imbes na maghintay si Abraham sa katuparan ng pangako ng Panginoon, gumawa siya sa sarili niyang paraan. Well, alam natin, mayroong udyok ang kanyang asawa ni si Sarah sa pangyayaring ito. Pero ang ultimate or ang pinaka-responsable dito ay si Abraham. At makikita natin sa chapter 16 verse 4, siya'y sumiping kay Hagar at naglihi. So dito makikita natin si Abraham, hindi siya nakapaghintay sa pangako ng Panginoon. Gumawa siya ng paraan on his own. Makikita natin dyan ang impatient and lack of faith ni Abraham. Verse 2 ulit, si Jacob. Sa Genesis 25, makikita natin ang mga eksena ng panlilinlang ni Jacob. Alam natin ang kanyang kapatid ay si Esau, isang daluba, isang hunter. Nagtatrabaho siya sa field. Samantalang si Jacob ay sa bahay lang, sa mga gawaing bahay. May isang araw si Esau, umuwi siya galing sa paghahunt. So, syempre, galing sa field, pagod, gutom, at si Jacob sa bahay lang, nakapagluto na, ganyan. Itong si Esau, nanghingi siya ng pagkain sa kanyang kapatid na si Jacob. Pero sa halip na tulungan ni Jacob ang kanyang kapatid, ay ginamit niya yung pagkakataon na yon para makipag-deal sa kanyang kuya. Nakapalit ng pagkain na niluto niya, ay ibigay sa kanya ang kanyang pagkapanganay. At alam natin ang nangyari, ipinagbili ni Esau ang birthright niya kay Jacob. At hindi natapos doon. Sa Genesis chapter 27, dinaya naman ni Jacob yung kanyang tatay na si Isaac. Diba nagbalat kayo siya, nag-disguise siya na parang siya si Esau para makuha ang blessing. At mababasa natin yan sa, Kaya ang naging reaction ni Esau sa Genesis chapter 27 verse 36 ay ito. 2 ulit niya akong inagawan. Kinuha niya ang aking pagkapanganay at ngayon kinuha ang basbas sa akin. So ayun yung dalawang pagkakataon. Yung pagkapanganay ni Esau at yung blessing na para sa kanya. Dito natin makikita si Jacob, isang mapanlinlang at mapagsamantala. Verse 3, si Judah. Sa Genesis 38, makikita natin ang isang madilim na bahagi ng buhay ni Judah. Meron siyang 3 anak, si si Onan at si Shelah. Ang panganay niya ay si nakapangasawa ng babaeng pangalan ay si Tamar. Subalit, si ay naging masama sa paningin ng Panginoon kaya siya ay pinatay ng Panginoon. At batay sa kaugalian ng kanilang tradisyon ng susunod na kapatid, aasawahin niya yung nabalo ng kanyang kapatid. So, dapat si Onan, mapapangasawa niya si Tamar. So, ganun yung nangyari. Napangasawa ni Onan si Tamar. At naging masama rin si Onan sa Panginoon. At pinatay din ng Panginoon si Onan. So, ang susunod na sasalo kay Tamar ay si Shelah, ang bunsong kapatid. Ang problema, natakot si Judah kasi nakita niya yung nangyari sa 2 niyang anak na lalaki. So, natakot siya na baka yung nangyari sa 2 niyang anak na lalaki ay mangyari rin kay Shelah. Kaya ang sinabi niya kay Tamar, umuwi ka na sa bahay ng iyong ama. Hintayin nating lumaki si Judah, si Shelah, tsaka ko siya ibibigay sa iyo. Pero sa loob ni Judah
ayaw niyang ibigay kay Tamar ang kanyang bunsong anak. Napilitan si Tamar na gumawa ng isang malaking hakbang. Siya ay nagbalat kayo na isang prostitute. At si Judah, na hindi nakakilala sa kanya, hindi niya nakilala yung kanyang daughter-in-law, ay sumiping sa kanya. At nung dumating yung time na nalaman ni Judah na yung sinipingan niyang prostitute ay ang kanyang daughter-in-law, sinabi niya sa Genesis 38 verse 26, siya'y higit na matuwid kaysa akin. Yamang hindi ko ibinigay sa kanya si Shelah na aking anak. Dito natin makikita si Judah ay hindi lang nagsinungaling, kundi nahulog rin sa imoralidad. Verse 6, si David. Sa 2 Samuel chapter 11, makikita natin ang pagkakasala ni Haring David na habang ang army niya, alam natin yung story na to, di ba? Yung army niya ay nakikipaglaban sa mga Amonita. Si Haring David ay nanatili sa Jerusalem. At isang dapit hapon, habang siya ay naglalakad sa bubungan ng kanyang palasyo, nakakita siya ng isang babaeng naliligo. At yung babae ay napakaganda. Walang iba kundi si Batseba, na bighani si David. Kaya nagpadala siya ng mga tauhan niya para kunin si Batseba. At ang susunod na pangyayari ay sinipingan ni David si Batseba at ang babae ay naglihi. Ito ay nabuntis. At nalaman ni David na nabuntis ang babae. Kaya gusto niyang takpan yung kanyang pagkakamali. Ang ginawa niya, pinatawag niya sa digmaan yung asawa ng babae na si Uriah. Pinauwi niya, umaasa na yung asawang lalaki na si Uriah ay uuwi sa bahay ng kanyang asawa upang lumabas na yung tatay ng pinagbubuntis ni Batseba ay si Uriah. Ang problema, ayaw umuwi ni Uriah sa kanilang bahay dahil naaalala niya yung kanyang mga kapwa soldier na nagpapakamatay. Kaya nanatili siya sa pintuan ng palasyo ng hari. Hindi siya umuwi. At nang malaman niyo ni David, nabigo ang kanyang plano, gumawa siya ng mas matinding hakbang. Sumulat siya sa kanyang commander na si Joab, na si Uriah ay ilagay sa pinakaunahan ng pinakamainit na digmaan, na bahagi ng digmaan. At yung mismong sulat na ginawa ni David ay pinadala niya pa kay Uriah. At si Uriah binigay kay Joab. At nung mabasa ito ni Joab, ganun yung ginawa niya. Nilagay niya si Urias sa pinakamainit na bahagi ng digmaan at doon namatay si Uriah. At sa 2 Samuel chapter 12, ipinadala ng Diyos ang propetang si Nathan para sawayin si David. At dito na yung famous line ni Nathan sa 2 Samuel chapter 12 verse 7. Sabi niya kay David, "You are the man, David, you are the man." At sa 2 Samuel chapter 12 verse 13, inamin ni David ang kanyang kasalanan. Sabi sa verse 13, "Ako'y nagkasala laban sa Panginoon." Dito natin makikita si David na tinuturing sa Bible na a man after God's own heart ay nahulog hindi lamang sa pagnanasa, kundi sa pangangalunya, panlilinlang at pagpatay. Verse 7, si Solomon. Si Solomon ay isang hari na pinagpala ng Panginoon ng pambihirang karunungan at pambihirang kayamanan. Siya ang nagtayo ng pinakaunang templo sa Jerusalem. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mababasa natin sa 1 Kings chapter 11 verses 1 to 4, ang isang malungkot na buod ng buhay ni Solomon, unti-unti siyang lumayo sa Panginoon. Sinabi sa verse 3 at verse 4, 1 Kings chapter 11 verse 3, siya'y nagkaroon ng 700 asawa, 300 asawang likod. Verse 4, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. At ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. Dito makikita natin si Solomon, pinagkalooban ng Panginoon ng karunungan, kayamanan,
ay hindi na natiling tapat sa Diyos. Hindi lamang siya nahulog sa imoralidad, sa pag-aasawa ng napakaraming babaeng banyaga, kundi ibinigay niya rin ang kanyang puso sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At sa verse 7, si Rehoboam, after ni Solomon, na-divide ang kaharian sa dalawa, nagkaroon ng Northern and Southern Kingdom. Ang Northern Kingdom ay tinatawag na Israel na pinapangunahan ni Jeroboam na official ni Solomon. Samantalang ang Southern Kingdom na tinatawag na Judah ang pinamunuan ni Rehoboam na anak ni Solomon. At ito ang naging summary ng paghahari ni Rehoboam na anak ni Solomon sa Judah. 1 Kings chapter 14 verses 22 to 24. Gumawa ang Judah ng kasamaan sa paningin ng Panginoon na higit kaysa lahat ng ginawa ng kanilang mga magulang. Verse 24, nagkaroon ng mga Sodomita ang lupain. Hinigitan ni Rehoboam ang kasalanan ng kanyang magulang at nilid niya ang Judah sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At meron din binanggit sa verse 24, nagkaroon ng Sodomita ang lupain. Ang Sodomita, ibig sabihin niyan ay nagkaroon ng male prostitution sa Judah. Sumunod sila sa practice ng mga Canaanites sa lupain. At dito makikita natin si Rehoboam, pinumunuan niya ang bayan ng Diyos sa pagtataksil. Tinalikuran nila ang kautusan ng Panginoon. Verse 10, si Manases, ang kanyang tatay ay si Hezekiah, isa sa tinuturing na matapat na hari ng Israel. Sinira ni Hezekiah na tatay ni Manases ang mga Diyos-Diyosan sa Israel, sa Judah, ang mga matataas na dako. Nagkaroon din ng construction o reconstruction sa temple nung panahon ni Hezekiah. At nung matapos ang reconstruction or renovation sa temple, nagpadala ng mga messenger si Hezekiah sa Israel at sa Judah para i-celebrate nila ang Passover. Si Hezekiah isang mabuting hari at bukod pa dito, si Hezekiah rin ay, kung maalala niyo yung story, siya ay nagkaroon ng karamdaman. Isang karamdaman na tungo sa kamatayan. At alam natin yung famous story na to, no? Nanalangin si Hezekiah at siya ay nabuhay. Siya ay nakaligtas sa matinding karamdaman na yun. Siya ay tinuturing na pinakatapat, isa sa pinakatapat na hari ng Judah. Samantala, yung kanyang anak na si Manases ay kabaliktaran ng kanyang tatay. Hindi niya sinundan yung daan ng kanyang tatay, kundi binalik niya yung mga Diyos-Diyosan na winasak ng kanyang tatay. Nilagay niya pa yung mga Diyos-Diyosan sa templo ng Diyos. Mababasa natin yan sa 2 Kings 21, verses 4 to 7. Gumawa rin siya ng matinding kasamaan sa Israel na hindi pa nagagawa noon ang pag-aalay ng mga bata o yung child sacrifice. At nagpadanak siya ng maraming dugo. Mababasa natin yan sa 2 Kings chapter 21, verse 6 and 16. Ito natin makikita si Manases bilang isang masamang hari na lumayo sa Panginoon at nagdala sa Judah sa kasamaan. So these are some names, some of the names recorded in the list. Yet they are enough to demonstrate that sinful men are included in the genealogy of Jesus Christ. So nakita natin, sinful men are included. Pangalawa, tignan natin, scandalous women are included. Scandalous women are included. Merong 5 babae ang nabanggit dito sa listahan. Unang-una si Tamar, si Rahab, si Ruth, meron pang binanggit yung asawa ni Urias, at si Maria. Hindi na natin tatalakayin si Maria. Magpo-focus tayo sa 4 na babae na binanggit sa storya. Sa verse 3, si Tamar. So si Tamar, siya yung babae na binanggit sa Genesis chapter 38 na nag-disguise bilang isang prostitute na sumiping sa kanyang father-in-law na si Judah.
mayroong deception at sexual immorality na ginawa si Tamar. And the reason behind kung bakit niya yung ginawa, alam naman natin, no? Ayaw ibigay ni Judah yung kanyang anak na bunso na si Shelah. Pero kahit ganun, hindi pinuri ng Biblia ang ginawa ni Tamar. Kaya nga merong kasabihan na the means or the end does not justify the means. No? Hindi nagiging tama ang isang maling paraan kahit na mabuti ang kinalabasan nito. Pwede natin sabihin sa mas simpleng paraan, ang magandang resulta ay hindi lisensya para sa maling paraan. At yan yung ginawa ni Tamar. Gumawa siya ng maling paraan kahit na ay naging maganda yung resulta pero mali yung paraan na ginamit ni Tamar. Bagaman nagpatuloy ang lahi ni Judah dahil kay Tamar, hindi nito binura ang katotohanan na si Tamar ay nagkasala ng deception at sexual immorality. And sa verse 5a naman, makikita natin dito si Rahab o si Rahab. Mapapansin natin sa Hebrews chapter 11 na kasama ang pangalan ni Rahab sa listahan ng mga heroes of faith. Sabi sa Hebrews 11 verse 31, by faith, Rahab, the prostitute, did not perish with those who were disobedient because she had given a friendly welcome to the spies. Yung spies na tinutukoy dyan, yung dalawang spiya na pinadala ni Joshua sa Jericho para tiktikan yung lupain. Winelcome sila ni Rahab. So, kung babalikan natin ang kwento ni Rahab, makikita yan sa Joshua chapter 2, makikita natin si Rahab ay hindi isang Israelita. Siya ay isang hentil at higit pa roon, siya ay isang prostitute. Sa madaling salita, si Rahab ay isang outsider at merong isang immoral past. Immoral ang kanyang nakaraan. At sa verse 5 uli, sa verse 5b, makikita naman natin dito si Ruth. Mababasa natin ang story ni Ruth sa Book of Ruth. Isa sa remarkable na bahagi ng kwento niya ay ang kanyang magandang relasyon sa kanyang mother-in-law na si Naomi. So matapos mamatay ang asawa ni Ruth, pinilit siya ni Naomi na umuwi na sa kanyang bahay. Umuwi na sa kanyang pamilya dahil wala na siyang maibibigay ng magandang kinabukasan para sa kanya dahil wala na rin siyang anak na lalaki na pwedeng mapangasawa ni Ruth. Pero sa halip na umalis, sinagot ni Ruth ang isang napakagandang declaration sa Ruth chapter 1 verse 16. Itong sabi ni Ruth, ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko ang pagsunod. Talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ay aking Diyos. Ayan yung famous line ni Ruth. Ang iyong Diyos ay aking Diyos. Maring talagang naging maganda yung pagsasama ni Ruth at ni Naomi. Kaya sa halip na bumalik si Ruth sa kanyang bayan, sa kanyang pamilya, mas pinili niya na manatili kasama ang kanyang mother-in-law. Marahil nakita ni Ruth ang katapatan ng Diyos kay Naomi at dahil doon, unti-unti nabuo ang kanyang pananampalataya. Kaya dumating siya sa punto na hindi niya lang gustong sundan si Naomi. Gusto niya rin maging Diyos, ang Diyos ni Naomi. Ayaw niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Dahil kagaya ni Rahab, si Ruth ay isang outsider. Hindi siya isang Israelita. Siya'y galing sa lahi ng mga Moabita. Isang lahi na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At kung ititrace natin kung saan ang galing yung lahi ng mga Moabita, ito ay merong isang complicated past. Kung maalala niyo si Lot. Si Lot ay nagkaroon ng 2 anak na babae. So yung 2 anak na babae ni Lot, siya ay nilasing. At nung si Lot ay nalasing na, sinipingan siya ng kanyang panganay na anak. At ganun din yung ginawa ng kanyang bunsong kapatid na babae. Nilasing yung kanilang tatay at sinipingan ang kanilang tatay na si Lot. At ang panganay na babae ay nagkaroon ng anak. At ang pangalan ng kanyang anak ay si Moab. At yun ang pinagmulan ng lahi ng mga Moabita. At ang bunsong babae
ay nanganak din. Ang pangalan ng kanyang anak ay Amon, at yun ang pinagmulan ng lahi ng mga Amonita. So sa madaling salita, si Ruth ay isang outsider at galing siya sa isang bayan na may broken and complicated na history. Sa verse 6, makikita naman natin dito ang asawa ni Urias. Hindi ko alam kung bakit dito hindi siya pinangalanan. Tinawag lang siyang asawa ni Urias. Pero kilala natin to, walang iba kundi si Batseba. Siya yung babae na nakita ni David na naliligo. At nilarawan siya ng Bible bilang isang napakagandang babae. Sa 2 Samuel chapter 11 verses 2 to 3. Sabi dito, nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo. At ang babae ay napakaganda. And sa verse 3, hindi ba ito ay si Batseba na anak ni Eliam, na asawa ni Urias na Heteo? At alam natin ang mga susunod na pangyayari. Naging object si Batseba ng lust ni David. At tuwing maririnig natin ang pangalan ni Batseba, maaalala natin yung skandal sa past ni David, kung paano siya ay nahulog sa pangangalunya, panlilinlang at pagpatay. Si Batseba ay naging bahagi ng madilim na bahagi ng kwento ng kasalanan ni David ng lust, deception, at murder. Mga kapatid, sa mga pangalan na binasa natin, dito pa lang, makikita na natin yung kahalagahan na dapat familiar ka talaga sa Old Testament. Nabasa mo yung Bible mo from Genesis hanggang Revelation. Dahil mas ma-appreciate mo yung mensahe ng bagong tipan kung alam mo ang Biblia mo. Moving on, makikita natin sa listahan ng mga pangalang ito ng genealogy ni Jesus. Ito ay listahan ng mga hindi perpektong tao. Hindi ito monumento ng mga taong malilinis at walang kasalanan. Ito ay talaan ng mga taong kagaya rin natin. May kahinaan, may pagkukulang, at merong magulong kwento. Dahil iyan ang realidad ng kasalanan. Ito ay parang virus na dumapo sa mga tao, na kahit yung pinakatinitingalang tao, yung pinakadakilang tao sa Biblia ay hindi rin nakaligtas sa virus ng kasalanan. Pero sa pamamagitan ng virus na yon, mas lalong naging makinang ang biyaya ng Diyos. Mas lalong lumitaw ang kagandahan ng Panginoon. Naging maningning ang katotohanan na ang kaligtasan ay tanging sa biyaya lang ng Diyos. Walang ambag ang tao sa usapin ng kaligtasan. Kung meron man tayong ambag or share dito, walang iba kundi ang ating mga kasalanan. Pero bukod sa ating kasalanan, wala na tayong ibang na i-contribute. Ang kaligtasan ay pawang pagkilos lang ng Diyos. Nakakamanghang isipin ang katotohanan na sa kabila ng pagiging magulo, makasalanan ng kasaysayan ng tao, kumilos ang Diyos. Pinadala niya ang kanyang tanging anak sa kasaysayan ng tao. Walang iba kundi si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan. Kung si Mateo, tumigil siya sa talaan ng salinlahi sa unang bahagi lang ng verse 16, sa pangalan lang ni Joseph, the husband of Mary, magiging malungkot ang kwento ng genealogy. Pero dahil tumuloy si Mateo at tinapos niya ito sa pangalan ni Jesus, dito makikita ang kagandahan ng genealogy. Sa verse 16, Matthew chapter 1 verse 16, and Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ. Doon pumasok ang kagalakan at pag-asa. Dahil ang kwentong ito ng genealogy ay hindi lang kwento ng mga failure na tao. Hindi lang ito kwento patungkol sa mga messy people. Hindi lang ito patungkol sa complicated past ng mga tao. Ito ay patungkol sa tagapagligtas na dumating, si Jesus. Mga kapatid, kung tayo ay titingin sa tao, madidisappoint lang tayo. Mapoprostrate lang tayo kagaya ng mga pangalan na nakalista sa genealogy. Nakita natin yung kanilang kasalanan na may karamihan, may kinalaman sa immoralidad. Matitisod tayo. Pero kung titingin tayo kay Kristo,
Doon natin makikita ang pag-asa. Ang pag-asa ay na kay Kristo. Kaya kung may mga mananampalataya dito ngayong umaga na nagpapataw ng mabigat na expectation sa mga kapwa niya mananampalataya, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo dahil yung expectation na yan, isa lang ang tiyak na pupuntahan yan, disappointment at frustration. At bukod pa riyan, tayong lahat ay nasa iisang kalagayan lang. Tinutulungan lang tayo ng biyaya ng Diyos na lumago. Kaya huwag tayong magpataw ng mga mabibigat na hindi na makatarungan na expectation sa mga kapwa natin mananampalataya. Nawa kung paano naging mahabagin ng Diyos sa mga taong nakalista sa pangalan, ng kanilang pangalan sa genealogy, sana ganun din tayo maging mahabagin, maging maunawain at puspos ng biyaya sa mga taong kasama natin sa iglesia. At kung meron naman akong kausap dito na hindi pa mga mananampalataya o marahil nag-iisip na ang kanilang kwento ng buhay ay masyadong madilim, masyadong magulo, masyadong maraming kasalanan, kaibigan, sa katulad mo, dumating si Kristo. Dumating siya para abutin ang mga makasalanan. Dumating siya upang magligtas. Kaya ano man ang dala mong kwento ngayong umaga, ito man ay masalimuot, ito man ay madilim, hindi yan hadlang kay Kristo para ikaw ay sagipin. Sa halip, yan mismo ang dahilan kung bakit siya naparito. Lumapit ka kay Kristo sa daan ng pagsisisi at pananampalataya at ikaw ay maliligtas. Tignan naman natin yung ikalawang bahagi. The reliability of God's promise. So, tinignan natin ang genealogy sa Matthew chapter 1 at nakita natin yung brokenness ng mga tao. Pero hindi lang naman ito patungkol sa human failure. Ang gustong ipakita dito ni Matthew ay ang katapatan ng Diyos o yung faithfulness ng Panginoon. Behind every imperfect name, merong isang Diyos na hindi nakalimot sa kanyang pangako. Hindi siya pumalya at hindi siya sumira sa kanyang mga pangako. At ang genealogy ito ay hindi lang to simpleng family record. Ito ay isang matibay na patotoo na ang Diyos ay naging tapat sa kanyang pangako, makalipas man ang ilang mga henerasyon. At dalawang bagay ang ating titig na number 1, God keeps His promise to David. Number 1, God keeps His promise to David. Nangako ang Panginoon kay Haring David sa 2 Samuel chapter 7 na magbabangon siya ng isang hari mula sa binhi ni David. At itong hari na to na manggagaling sa binhi ni David ay maghahari, magpakailanman. Mababasa natin yan sa 2 Samuel chapter 7 verses 12 to 13. Sabi dito, kapag ang iyong mga araw ay naganap na at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Verse 13, siya'y magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Sa unang tingin, parang si Solomon ang tinutukoy ng pangakong ito at alam natin na sa unang bahagi ng paghahari ni Solomon, naging matatag talaga ang kanyang kaharian. Naging maunlad, naging malakas at na-establish ang kanyang kingdom. Pero habang lumilipas ang panahon, alam natin ang story ng puso ni Solomon ay unti-unting lumayo sa Panginoon. At sa pagtatapos ng paghahari ni Solomon, nahati na ang bayan ng Diyos. Malinaw na hindi si Solomon ang ultimate fulfillment ng pangako na ito kay David. So fast forward sa Matthew chapter 1, verse 1, sabi dito, ito ang aklat ng lahi ni Hesus Kristo na anak ni David. So sa pasimula pa lang ng sulat ni Mateo, tinawag ni Matthew si Jesus na anak ni David. Hindi lang yan basta introduction. Ito ay isang theological statement. Na-mention ko before na ang assumption ni Matthew na yung kanyang mga reader, yung recipient ng kanyang letter, ay mga tao na pamilyar sa Old Testament. Nabasa nila yung kanilang Bible. No, meron silang idea patungkol sa Messiah,
nabasa nila yung sulat sa Ezekiel, sa Micah, sa Jeremiah, sa Isaiah, patungkol sa Messiah at sa marami pang iba. Kaya nung binanggit ni Matthew sa verse 1 na si Jesus, ang anak ni David, sinasabi niya sa kanila na eto na yun. Eto na yun. Siya na yung katuparan na sinasabi sa Old Testament na anak ni David. Si Jesus yun. Isa itong pagkilala kay Mateo na si Jesus ang ultimate fulfillment ng pangako ng Diyos kay David na magkakaroon ng hari sa kanyang lahi na ang kaharian ay walang hanggan. So nakita natin sa unang bahagi, God keeps His promise to David. Second, and the last, titignan naman natin, God keeps His promise to Abraham. So ang Panginoon ay nangako kay Abraham sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3. So hindi natin babasahin lahat, pero papansinin natin yung verse 2. Sinabi sa verse 2, Genesis 12 verse 2, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Tanong, paano magiging pagpapala si Abraham? Mas nilinaw yan ng Panginoon sa verse 22, sa chapter 22, verse 18. At sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa. Ibig sabihin, magiging pagpapala si Abraham sa pamamagitan ng kanyang binhi. So ngayon, yung binhi ni Abraham, pwede natin siyang tignan sa 4 na aspeto. Ang binhi ni Abraham o yung kanyang offspring ay merong tinatawag na natural offspring. Iyon yung kanyang anak. Alam natin kung sino yun. Walang iba kundi si Isaac at si Ishmael. Sila yung natural offspring. Meron din tinatawag na national offspring. Walang iba kundi ang bayan ng Israel. Sila ay mula kay Abraham sa pamamagitan ni Isaac. Meron din tinatawag na spiritual offspring. Ito naman ay ang mga mananampalataya. Tayo ay tinatawag na mga anak ni Abraham. Galatians chapter 3 verse 7. Meron ding tinatawag na singular offspring. And from the word itself, singular, mag-isa lang to, walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. At mababasa natin yan sa Galatians chapter 3 verse 16. Sabi dito, verse 16, ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi na si Kristo. Kaya ang tunay at ganap na katuparan ng pangako kay Abraham patungkol sa kanyang binhi na magiging pagpapala sa lahat ng bansa ay walang iba kundi si Kristo. Siya ang ultimate fulfillment ng pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya bago pa i-explain to ni Paul sa Galatians chapter 3, nauna na yan na binanggit ni Matthew sa Matthew chapter 1 verse 1. Si Jesucristo na anak ni Abraham. Hindi ito simpleng genealogy lang. Ito ay isang declaration ng ipinangakong binhi kay Abraham. Narito na si Jesus Christ. So nakita natin yung dalawang bagay. God keeps His promise to David. At pangalawa, God keeps His promise to Abraham. Pagkatapos ng huling aklat sa Lumang Tipan na Book of Malakay, nagkaroon ng 400 years of silence. Walang propeta, walang bagong prophecy, at walang bagong revelation galing sa Panginoon. Kaya tinawag yung 400 years of silence. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga naging silent yung history during that period of time. Kung maalala nyo yung Sunday school ni Kuya Aris last time, no, yung ginawa yung pangalawang templo. Ito ay panahon ng mga Persian Empire. Nung 400 years, during that 400 years, pabagsak na ang Persian Empire. At pataas na naman, pangat naman ang Greek Empire na pinapangunahan ni Alexander the Great. Kung alam natin, maalala natin yung history.
At nung panahon na yon na lumalaganap ang Greek Empire, pinalaganap nila yung Greek culture at ang tawag nila doon ay Hellenization. Nung Hellenization, isa sa bunga nun, kung maalala nyo, ay si Timoteo. Kung maalala nyo, di ba si Timoteo, ang kanyang nanay, isang Jewish Christian na si Eunice. Ang kanyang lola ay isang Jewish Christian na si Loida. Pero yung kanyang tatay ay isang Griego. Kaya nga, nung panahon na yun na sumulat si Pablo, si Timoteo ay hindi pa tuli. Kasi yung tatay niya ay isang Griego. Nung panahon din na yun, naisulat, na-translate ang Old Testament Bible sa Greek language na kung tawagin natin ay Septuagint. Nung panahon din na yun, na ipanganak ang grupo ng mga Pariseyo at Saduseyo. At hindi lang yun, kung maalala nyo yung Maccabean Revolt, na yung mga Jewish people, nag-revolt sila sa Greek rule patungkol sa kanilang pananampalataya. Nangyari lahat yon doon sa period ng 400 years at hindi lang yon, nasakop ng Roman Empire ang Judea. Kaya nung painanganak si Jesus, sila ay nasa ilalim na ng Roman Empire, ng Roman rule. At kung ikaw ay isang Hudyo, nung panahon na yon, na walang prophecy, galing kayo sa 400 years of silence, may isip mo, nasa na ang Panginoon? Pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimot na yung Panginoon. Tutuparin niya pa ba yung kanyang mga pangako? At nakita rin natin yung sunod-sunod na pagbabago ng imperyo. Nagmula sa Persian, sinakop sila, pinalaya sila, dumating yung mga Greek, sinakop uli sila, pinalaya sila. At eto na naman, yung Roman, sinakop na naman sila. Alam mo, parang pinagpasapasahan na yung bansa nila. Nasaan na yung Diyos nung panahon na to? Maring yun yung iniisip nila. Kaya mahalaga na sinimulan ni Mateo ang kanyang sulat sa pagpapakilala kay Jesus bilang anak ni David at anak ni Abraham. Para ipakita sa kanila na hindi nakalimot ang Diyos sa kanyang pangako. Ilang taon man ang lumipas, ilang henerasyon man yung nagdaan, hindi nakalimutan ng Panginoon ang pangako niya. Ang katahimikan niya ay hindi kawalan ng pagkilos. Ito'y paghahanda sa katuparan ng kanyang pangako. Kaya sana magsilbi itong paalala at babala sa bawat isa sa atin na nandito ngayong umaga. Paalala para sa mga mananampalataya na naghihintay, matapat na naghihintay sa Panginoon. Kapatid, manatili kang matatag. Maghintay ng may pananampalataya. Magtiis sa gitna ng pagsubok. Lumaban sa kasalanan at mamuhay sa kabanalan. Dahil gaya ng pinangako ni Jesus, siya ay muling babalik. Siya ay muling babalik. At para naman sa mga hindi pa mananampalataya, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos, sana ito ay magsilbing isang mabigat na babala para sa iyo, kaibigan, na si Jesus ay muling babalik. At sa kanyang pagbabalik, hindi na ito panahon ng paghihintay, hindi na ito panahon ng paghahanda o pagtitiis. Ito ay panahon na ng paghatol at katuparan ng kanyang katarungan. Kaya habang bukas pa ang pintuan ng kaligtasan, kaibigan, tumugon ka sa panawagan ng pagsisisi at pananampalataya. So nakita natin dito ang pagiging reliable ng pangako ng Panginoon or the reliability of God's promise. Ngayon naman, tignan natin ang ikatlo at ikahuling bahagi, the reassurance of the gospel. So as we have seen in Matthew chapter 1, hindi lang basta ito listahan ng pangalan, ito ay merong dalang mensahe. Isang mensaheng magbibigay ng comfort sa mga discouraged na tao. Nagbigay ito ng encouragement o reassurance sa mga tao na sinulatan ni Mateo at ito rin ay magbibigay sa atin ng parehong assurance sa panahon ngayon. Na ang Diyos na kumilos sa lumang panahon ay parehong Diyos na kikilos sa panahon natin sa kasalukuyan. Tatlong bagay ang ating mabilis lang na tatalakayin. Number 1, confidence in God's plan.
So ang genealogy ni Jesus ay magpapaalala sa atin na ang kasaysayan, ang history ay hindi lang basta-basta nangyayari. Hindi lang ito nangyayari ng walang layunin na parang bara-bara lang. Ito ay merong direksyon at merong layunin. Ang mga bagay na nangyari sa nakaraan ay hindi aksidente. Ito ay pinahintulutan ng Diyos at patungo to doon sa layunin ng Panginoon. At makikita natin sa chapter 1 ng Book of Matthew, ng failure sa nakaraan, mga complicated stories, yung mga buhay na nakita natin yung kasalanan, yung mga sinful decision and sinful action ng mga tao. Pero kahit na sa likod ng mga bagay na yon, hindi nyo nahadlangan na isakatuparan ng Panginoon ng kanyang plano. Hindi napigilan nito na matupad ang God's plan. At gayon din naman sa atin, sa gitna ng kaguluhan ng ating buhay, hindi ibig sabihin na nawawala na ng kontrol ang Panginoon. Ang parehong Diyos na maingat na tumupad ng kanyang pangako sa kasaysayan ay siya ring parehong Diyos ang may hawak ng iyong buhay ngayon at tutupad sa lahat ng kanyang pinangako at pinlano. Pangalawa, confidence in God's grace. Ang Matthew chapter 1 ay listahan ng mga imperfect people, mga sinners, outsiders, at mga taong may complicated past. Pero makikita natin dito na hindi perfection ang requirement para mapabilang ka sa bayan ng Diyos. Hindi perfection ang requirement para mapabilang ka sa bayan ng Diyos. Biyaya. Grace. Maaring madilim ang naging nakaraan ng iyong buhay, dulot ng immaturity, dulot ng sinful decision, at marami pang iba, maaring dahil din sa kapusukan, pero gusto kong sabihin sa iyo na sapat ang dugo ni Jesus para linisin ang kasalanan mo sa nakaraan, sa kasalukuyan, at maging sa hinaharap. Well, hindi ko sinasabi to para maging lisensya na patuloy tayong magkasala. Hindi yun yung ibig sabihin, kagaya ng sinabi ni Pablo sa Romans chapter 5 verse 20 nung sinabi niya na Romans 5:20, kung saan marami ang kasalanan, mas lalong dumarami ang biyaya. Hindi dito ini-encourage ni Paul ang kanyang mga sinusulatan sa Roma na patuloy silang magkasala. Pero gusto niya ipakita sa kanila ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. At ang Ebanghelyo ay paalala na ang Diyos ay hindi lang gumagamit ng mga imperfect na tao, kundi siya rin ang Diyos na bumabago ng mga imperfect na tao. May kita natin dyan ang confidence in God's grace. And lastly, confidence in God's salvation. Ang buong genealogy ni Jesus ay tumuturo kay Jesus sa the promised Savior. Ibig sabihin, hindi lang ito isang istorya patungkol sa tao. Hindi lang ito istorya patungkol sa mga makasalanang tao. Kundi ito istorya ng Diyos na nagpadala siya ng tagapagligtas sa mundo. Hindi ito istorya kung paano natin ma-a-attain ng kaligtasan or on our own. Hindi rin ito istorya kung paano tayo makakarating sa langit sa pamamagitan ng ating mga efforts. At hindi rin ito istorya patungkol kung paano natin matatakasan ang galit ng Diyos sa sarili nating paraan. Ito hindi istorya patungkol doon. Ito ay tungkol sa anak ng Diyos na pumasok sa kasaysayan ng makasalanang tao para magdala ng kaligtasan na labas sa atin. Sa madaling salita, ang Diyos ang nagliligtas. Ang kaligtasan ay hindi dumadaloy sa dugo, hindi dumadaloy sa lahi. Hindi mo ito isang bagay na may papamana mo sa iyong anak. Ang kaligtasan ay pagkilos ng Diyos, biyaya ng Diyos mula sa simula hanggang sa huli. Kaya kung meron pa tayong mga mahal sa buhay na hindi pa ligtas, ay hindi mo siya magagawang ligtas dahil lang ikaw ay ligtas. Ito ay pagkilos
ng Diyos. Kaya ilapit natin sila sa Panginoon. Huwag tayong magsawa na ipanalangin yung mga mahal natin sa buhay sa Diyos. Dahil at the end of the day, Diyos ang nagliligtas. Manalangin tayo.